Hi, good morning. Pagkagising talaga, ito yung pinakamahirap kong gawin. Yung suklayin yung buhok kong buhol kasi tuwing maliligo lang ako, tsaka ako magsusuklay. Ayan na nga, at niligpit ko na yung hinigaan namin ng anak ko dahil third day niyang bakasyon ngayon sa school. Yung sinilip ko ang anak ko, ayan, at busy naman siya na nag-aayos ng mga gamit niya dyan sa kwarto niya. Pero hindi naman siya dyan natutulog. Katabi ko pa rin siya hanggang ngayon kahit 10 years old na. Ayan, sabi ko sa kanya, ligpitan niya lagi yung mga gamit niya. Maganda rin kasi na maaga pa lang naturuan na natin sila na hindi lang sa virtual world sila magaling. 'Di ba yung mga kabataan ngayon ay magagaling maggawa-gawa ng mga bahay nila sa Roblox. Nakikita ko yun na gano'n yung mga ginagawa. So sabi ko sa anak ko, hindi lang dapat sa virtual, dapat sa actual. Alam mo lang ayusin yung bahay mo o yung kahit yung kwarto mo lang. At bilang isang magulang, dapat nagsiset din tayo ng example. Paano naman natin tuturuan yung mga bata ng kalinisan kung tayo mismo ay marumi sa paligid natin or hindi rin tayo maayos. Kaya bilang isang good example, pinapakita ko rin sa anak ko kung paano gawin ng mga bagay-bagay. Dahil hindi rin naman talaga nila yan kaya kung hindi ka magsiset ng example. Hindi sila pwedeng matuto sa labas ng bahay nila. Kumbaga yung kanilang first hand experience ay sa loob talaga ng bahay. Madalas ko nga naririnig ngayon na yung mga kabataan daw ngayon, iba na yung mga pag-uugali. Naisip ko lang, sa tingin ko, sa palagay ko rin, iba na rin siguro yung mga paraan ng pagpapalaki ng mga magulang ngayon kesa sa mga nakaraan. Kasi noon talagang dinidisiplina ang mga bata, pero sa ngayon nakikita ko na hinahayaan yung mga bata na gawin yung mga gusto nila. Para bang natatakot ngayon ng mga magulang na disiplinahin yung mga bata. Which is para sa akin bilang isang ina, hindi ako papayag na gano'n yung kalakihan ng anak ko. Gusto ko meron siyang respeto. Unang-una yung takot sa Diyos, respeto sa mga nakakatanda at sa kapwa niya, tsaka yung maging mabuting tao siya. Pagising nga niyang anak ko sa umaga, ang una kong tinatanong kung nagdasal na ba siya or na kapag affirmation na. I'm so glad naman na yung mga itinuro ko nung bata pa siya, 3 years old ko siya tinuruan na magdasal or 2 years old yata yun. Hindi niya na yun nakakalimutan. Actually, pag pinababa mo siya nang hindi pa siya nakapagdasal or pinabangon mo na siya, talagang sasabihin niya, I need to pray.